namin. Firm tofu yung gamit ko kasi meron tayong soft tofu, meron ding firm tofu. Ito, maganda pag mga fried. Yung soft tofu naman maganda pagka mga soup. O, diba? Lalagyan pa rin ng ice cream pero hindi tayo mabibiktima dahil walang takip. At syempre dahil madalas tayong magluto ng tokwa, kaya alam nyo na yan, ipapot dry nyo lang, tutuyuin nyo mabuti para iwas tilamsik at kumapit maigi yung mga pampalasa na ilalagay nyo. Ayun na nga, iniisip ko kung paanong hiwa ba ang gagawin ko pero nag-decide ako na hatiin na lang siya sa 3. Kung gusto mong mas maninipis pa, pwede mong hatiin sa 4 or kung mas maliliit pa, ikaw, hiwain mo ng pa-cubes. It's up to you. Next, maglalagay lang ako ng pampalasa. Simpleng-simple, asin at paminta. Pero kung meron kayo dyang mga paborito nyong herbs and spices, lagyan nyo lang yan, guys. Kung meron kayong dried oregano, dried basil, at iba pa. And then sa isang bowl, paghahalu-haluin ko lang soy sauce, oyster sauce, garlic, at calamansi juice. Ilalagay lang natin yan sa ating tokwa at maglalagay tayo ng isang itlog. Pagkatapos, haluin lamang nating mabuti at ibababad. Sa mga naghahanap po ng exact measurement and complete list of our ingredients, ipinupost ko po siya dyan sa description box below. Habang minamarinate natin yan, para mas manuot pa yung lasa, gagawin naman natin yung ating coating. At syempre pa, para sa ating mga masusugid na viewers, kamusta po kayo? Ano po ang inyong mga ulam for today at tagasaan po kayo? Para sa ating coating, pinaghalo ko lang yung cornstarch at saka yung all-purpose flour at asin at paminta. Maglalagay ako ng cornstarch para mas maging crispy pa yung ating coating. Pero kung wala kayong cornstarch, pwede namang flour lang. At dahil hinalo na nga natin yung itlog sa ating mga tokwa, kaya naman isa-isa ibabalutin na natin ng ating dry mixture. So itaktak nyo lang maigi yung mga excess. Next, naghiwa ko ng maraming sibuyas dahil nung niluto ko yan, that time, hindi pa ganun kamahalang sibuyas. So, kung nagtitipid kayo sa sibuyas, pwede namang konti lang. Pwede din namang wala. Dahil yung sauce natin ang magdadala dyan, mamaya. Ito, another optional ingredients, yung ating leeks or spring onions, pang garnish, and ihalo din natin. Pero kung wala kayo, pwede namang wala. Maluluto nyo pa din to, don't worry. Maglalagay din ako ng bawang, mga 2 to 3 cloves of garlic. Ayan, ipiprito na nga natin yung tokwa bago papirituhin ng iba. At syempre, pag golden brown na yan, itabi nyo lang, huwag yung papapakin, baka mamaya ubos na yan. Yung pinagprituhan ng tokwa, bawasan mo lang ng mantika para hindi naman lumalangoy sa mantika yung ating lutuin, hindi yan masyadong healthy. Hindi yan healthy. So, same pan, same oil, binawasan lang. Pagkatapos, ihulog mo na yung mga sibuyas. O, diba, mga 2 sibuyas lang ba yung hiniwa ko o 3? Ang dami. Niluto ko lang ng bahagya yung sibuyas. Gusto ko yung medyo crispy pa siya, crunchy pa, ganun. And then, after that, isa-set aside ko lang. Pagkatapos, lulutuin na natin yung ating sauce. Nagtira tayo ng konting sibuyas. Pagkatapos, nilagay na natin yung bawang at konting leeks. And then, pinatay ko lamang yung apoy dahil paghahalu-haluin muna natin yung sauce. Pero pwede namang ihalo nyo na sa isang bowl para hindi nyo napatayin yung apoy para ihulog nyo lang dyan sa inyong pan. So ayan guys, pinaghalu-halo ko lang yung soy sauce, oyster sauce at calamansi juice. Naglagay din ako ng konting asukal, paminta at maglalagay tayo ng water. Pero yung room temperature lang guys. At maglalagay ako ng konting cornstarch pampalapot. Ayan, kung hot water ang gagamitin nyo, magbubuo-buo yan at hindi matutunaw. Kaya kailangan room temp lang. Hinalo ko lamang maigi bago buksan ang kalan. Ayan, pag wala ng lumps or buo-buo, pwede nyo nang buksan yung inyong stove. Next, hinayaan ko lang kumulo at stir nyo lang siya from time to time. At first, kung mapapansin nyo, opaque pa yung color niya pero later on, magiging translucent din yung appearance ng ating sauce. Once na na-reduce at nag-thicken din yung ating sauce, patayin nyo na yung apoy. At ayun na nga guys, nilagay lang natin yung tokwa sa pinggan. Yes, may pa-plating. And then, ibuhos lang natin dahan-dahan yung sauce. Dahan-dahan talaga yun. Pag nagugutom ka na, ibuhos mo na yun. Huwag ka na mag-inarte pa. At syempre, top it with onions. Yan, yung ginisa natin kanina. At lagyan din natin ng leeks or spring onions kung wala kayong leeks. Or kung wala naman, wag nyo nang i-garnish. Kainin nyo na yan. Ikanin nyo, syempre. Masarap yan. Kung sama-samang kakainin with family. Aba, syempre naman, kung single ka, pwede mo pa rin lutuin ito. O, diba? Yan na nga ang ating simpleng tofu steak. At dahil dyan, ito nga palang inyong kusinerang ininyera, Jane Cusin Silvestre. See you in my next vlog.